So kung wala na po, muli po, good morning po mga kapatid. Pakibati ang katabi ng good morning. Last week, wala po ako, speaker po ako ng anniversary ng Halahala. Actually, last year pa kasi yung invitation na yon. So hindi pwedeng hindi puntahan. So thank you kay Brother Nimrod na napakaraming sinabi. Pinuri pa niya ako. Thank you po, Brother Nimrod. Di naman ako masyadong kagwapuhan, pero nakikita na ninyo, pwedeng huwag nyo nang sabihin. Okay po. Ang mga business company po or mga organizations, mga club, fraternities, any groups, o iba pang mga samahan, laging hinihimok tayo to join them. Basta merong isang group, isang organization, ang kanilang goal ay himukin ng tao to join them. 'Di ba? And ang lagi nilang sinasabi, kailangan mo mag-join sa amin because membership has its privileges. Pag member ka namin, pag belong ka sa amin, marami kang mga privileges na wala yung hindi member. 'Di ba? Kasi kapag member ka ng isang grupo, talagang maraming mga privileges na naroon. Halimbawa, tingnan nyo, pag ikaw ay, tawag dito, next slide natin, pag ikaw ay meron, SM Advantage card. Kayo ba? Meron bang gano'n? SM Advantage card. Ano pa ba mga, Mercury, ano pa ba? Suki card, ganyan, Tapos, ano pa ba? Landers, ano ba? SNR, di ba? Pag bumibili ka, may discount o kaya ay may points. Di ba? Hindi katulad nung bumibili na walang card, nakakabili siya pero walang privilege. Di ba? Walang balik para sa kanya. Pag meron kang senior citizen card, talaga namang napaka-makapangyarihan mo. Di ba? Yan ang hinahangad ng lahat. Kung dati ayaw maging 60, ngayon gustong umabot na siya ng 60. Excited na excited mag-60 dahil sa senior citizen card. Kasi makapangyarihan yon. Napakaraming benepisyo niyan na wala yung walang senior citizen card. Kami, nakikigamit lang kami ng senior citizen card. Di ba? So, pagkakain, sama ka. Laging sinasamang matatanda ngayon, hindi dahil gustong kasama, kundi dahil dun sa card nila. Mga pyramiding business, like for example, mga beauty products, cosmetic, di ba? O kaya mga kung ano-anong, mga gamot. Tapos, pag member ka ng group na yon, mababa mong mabibili yung mga products. Tama? Kumpara doon sa hindi member, mahal niyang mabibili yung mga products na yon. Halimbawa, pag member ka ng isang fraternity, di ba? Pag kaaway mo, kaaway ng lahat. So, di ba? I'm not saying na good yun, ha? Pero naalala ko yan nung kabataan ko, nung high school ako, ganyan talaga eh. Yung mga kaklase mo, kasama sa fraternity, pag may nakaaway, yung kanyang mga barkada nasa labas na nag-aabang. Kahit hindi estudyante ng school na yun, naroon lahat sila. Di ba, mag-aabang sila. Kasi, kaaway mo, kaaway ng lahat. Kaya gustong-gusto nilang mag-join. Pag member ka ng minority, member ka ng majority, kahit mali ka, ipagtatanggol ka. Di ba? O ganyan na ang mga umiiral sa atin. Because being a member of an organization or group has its privileges. Di ba? Maraming privileges ang member na wala ang hindi member. In the same way, pag member ka ng Taytay Church of Christ, marami kang privileges na wala ang hindi member. Ano ba ang mga privilege natin as member ng Taytay Church of Christ? Anong privilege natin? Parang wala yata. Libre? Tanghalian. Libre tanghalian. Kung lahat ang gustong maiwan, may tanghalian dyan. Pagsalu-saluhan natin. Tama nga naman. Tapos may pastor pa kayong pogi. Talaga namang jackpot na jackpot kayo. Pag may sakit kayo, marami nagpe-pray sa inyo. Tama? Napakasarap nun. Alam niyo, may sakit, mahirap. Pero pag alam mong marami nagpe-pray sa'yo,
Lumalakas ka. Pag na-hospital ka, may dadalaw sa'yo. Di ba? O, pag namatay ka, may gawain ka. Ano? Sa amin dati sa Cardona, nasa Cardona ako, may simenteryo kasi kami ron. Imagine yung ganda nun. Imagine nyo mga kapatid, nagkasakit ka, may charity ka, namatay ka, may abuli ka, namatay ka, may ano ka pa, may sementeryo, mahal-mahal ng libingan. Sa Cardona po, yung libingan namin dati ron, ang mga ano ron, parang condominium, kanya-kanyang tayo ng malalaking naubos ang lupa. Last year, nagpatayo kami, mga apartment na lang. Kayong mga susunod na mamamatay doon, apartment na lang. Pero ang point natin, privilege yun. Diba? Pag hindi ka member sa Cardona, hindi ka malilibing ron. Ang mahal-mahal ng lupa. Diba? So, privilege yan. So, ganun ang point natin. But don't focus on privileges. Dapat ang focus natin yung opportunities to help and serve the church where we belong. Sabi nga ng isang kasabihan, ask not what your church can do for you. Instead, ask what you can do for your church. Huwag mong hanapin kung anong pwedeng magawa ng church sa'yo. Bisa kasi ang tingin natin, ano bang mapapala ako sa Taytay Church of Christ? Mali. Dapat ang tanong natin, anong maitutulong ko ba sa Taytay Church of Christ? Ganun tayo as member ng church na ito. So what is church membership? For me, ang church membership, alam nyo kung ano? Commitment. Once you are a member of any organization, dapat ikaw ay committed. Or else, hindi ka member nun. Huwag mo sabihin member ka ng ganitong samahan, tapos di ka naman nila nakikita. Okay? Pag member ka ng isang samahan, kailangan meron kang commitment doon. Your commitment to the church and the church commitment to you. So ano ba ibig sabihin ng commitment? Commitment means the state or quality of being loyal, faithful, and dedicated to a cause and activity. Yan yung commitment. Kaya kapag ikaw ay committed, meaning ikaw ay dapat loyal, ikaw ay faithful, ikaw ay dedicated sa projects, sa church activities, in anything na may kinalaman sa church. Kaya nga ang goal natin dito sa Taytay Church of Christ, hindi lang tayo maging regular attendees. Ang goal natin sa church dito sa Taytay, maging committed member tayo. Okay? Pero, dapat committed, hindi committed. Magkaiba yun. Okay? Marami kasing mga Kristiyano, hindi committed, mga kumikitid. Committed ang utak kasi laging nagtatampo, laging nawawala. Committed ang pasensya, laging nakikipag-away, nakikipagkaguluhan. Dapat committed tayo. May commitment tayo sa Taytay Church of Christ. Sige niyo yung commitment natin. 2 Corinthians 8 verse 5. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon, pagkatapos sa amin, ayon sa kaloob ng Diyos. Ibinigay nila ang kanilang sarili. Anong tawag doon? Commitment. Diba? Ibinigay ang kanilang sarili. Ano yung commitment nila? Sa Panginoon at sa amin. Meaning, ang commitment nila is to the Lord and to the brethren. Alam niyo yung context niyan? Nagaganap yung tinatawag nating paghihirap ng church sa Macedonia. Meron silang tinatawag na extreme poverty na kanila pong nararanasan. Pero sa kabila ng kanilang nararanasang hirap, hindi sila nahadlangan to share doon sa higit na nangangailangan sa kanila. Bakit? Kasi committed sila sa Diyos at committed sila sa kapatiran. Yun ang kailangan nating matutunan sa buhay. Ito ang dapat ma-develop na karakter ng lahat ng member dito sa Taytay Church of Christ. We are committed. Okay? May commitment tayo. Kaya alam nyo, ang isa sa pinakamagandang metaphor ng church na gustong-gusto ko, marami kasing metaphor ng church. Like for example, ang church daw katulad ng katawan. Pero isa sa pinakagusto kong metaphor niya, ang church ay hinalin tulad sa bride.
bride ni Jesus. Ano po? Tayo ay asawang babae ni Jesus. Alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Commitment. Diba? Ang asawa kasi may commitment siya sa kanyang asawa. Diba? Kasi ang ibig sabihin, pag nagpakasal ka sa isang tao, anong tawag doon? Commitment. You are committed to one another. Bakit marami ng tao hindi nagpapakasal? Ayaw ng commitment. Siyempre nga naman, pag nag-away tayo, ayaw ko na sa'yo, ayaw mo na sa akin, pwede tayong maghiwalay. Wala tayong commitment. Pero once na nagpakasal ka sa isang tao, anong tawag doon? May commitment na ako sa'yo. Anong commitment ng babae? Magpapasakop ako sa'yo. Anong commitment ng lalaki? Mamahalin ka niya. Di ba? Yan yung commitment na itinuturo ng banal na kasulatan. So, kung member ka ng TCC, kinikilala mong member ka ng Taytay Church of Christ, dapat committed ka rito. Pero kung ikaw ay bisita, attendees lang, we don't expect anything from you. Okay? Pero kung member ka ng Taytay Church of Christ, dapat may ginagawa ka. Okay? Kasi committed member tayo. Tingnan natin ito mga kapatid. Pinaka-teksto natin sa buong pag-aaral natin ng series na ito. Gawa 2, 41 hanggang 47. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalagang ginawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, ang kanilang ari-arian na itinuring na para sa lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Take note this, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Nakita niyo mga kapatid yung resulta ng ginagawa nila? Number 1, sabi ng verse, pleasing to God. Nalulugod ang Diyos sa kanila. Ano po? Pleasing to people. Natutuwa ang Diyos sa kanila. Nakita niyo? Dahil sa kanilang ginagawa, they were committed to the church, kinalugdan sila ng tao, ng Diyos. Natuwa ang Diyos sa kanila. Natuwa sa kanila ang mga tao. Alam niyo yun ang goal natin as people of God. Yung mga tao sa paligid natin, natutuwa sa atin. Tingnan mga katabi mo, nakakatuwa ba o nakakagigil? Tingnan mo. Nakakatuwa, nakakagigil. Kasi dalawang bagay yan eh. Yung mga tao sa paligid natin, natutuwa sila sa atin o nanggigigil sila sa atin. Diba? So dapat kinatutuwaan tayo. And as a result, nagkaroon ng rapid growth. Lumago sila. Araw-araw na daragdagan sila. Anong secret nila? Commitment. Nakita niyo mga kapatid yung commitment nila? Pag binalikan natin yung binasa natin, ito yung mapapansin nyo. They met together. Lagi silang nagkikita-kita. They worship God together. They praise the Lord together. They serve God together. They evangelize together. They eat together. They supported one another. Nakita niyo mga kapatid yun doon sa verses na binasa natin? Merong kasi silang commitment sa Diyos at commitment sa kapatiran. Kaya ang resulta, natuwa ang Diyos, natuwa ang tao, nagdagdagan sila araw-araw. Paano naganap yun? Balikan natin yung teksto natin. Verse 41. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng 3,000 katao ng araw na iyon. Nakita nyo? May naniwala, may nangaral, may nagpabautismo, naging alagad na sila. Ilan yon? 3,000 katao. Nakita niyo yung process mga kapatid? Yung process, tingnan natin sa next picture natin. Yung process mga kapatid, nakita niyo? Merong nangaral. Sinong nangaral in this context? Si Pedro. So dahil nangaral siya, merong ilan yung naniwala? 3,000. At dahil naniwala na sila, anong susunod nilang gagawin? Kasi sa Bible, mga kapatid, pag naniwala ang isang tao kay Jesus, ang kasunod, bautismo.
So dahil naniwala sila, nagpabautismo sila. Ilan yon? 3,000. At dahil nabautismohan sila, ano na sila? They belong to the family of God. Okay? Yun yung naganap, yun ang process. Tayong lahat, may nangaral sa atin. Tama? Once upon a time, may nagturo sa inyo, may nangaral sa inyo. Then, nung mangaral siya sa inyo, naniwala naman kayo. Okay? At dahil naniwala kayo, nagpabautismo kayo. At dahil nabautismohan na kayo, you belong to the family of God. Tanong, tapos na ba yun? Diba? Tapos na ba yun, mga kapatid? Anong sumunod na ginawa ng church in this context? Verse 42. Sabi niya, inilaan nila ang kanilang sarili. Anong tawag natin doon? Commitment. Inilaan, nagbigay, naglaan sila ng oras at panahon. Diba? Saan daw? Upang matuto sa turo ng apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So, ang tawag natin doon, inilaan nila ang sarili nila, diba? Meaning commitment. Committed sila saan? Saan sila committed? Next picture natin. Number 1, apostles' teaching. When we say apostle teachings, ano yun? God's word. Diba? So may commitment sila, committed sila sa apostles' teaching. Committed sila sa fellowship. Sa pagsasama-sama. Ano ba ang mga fellowship natin? O kayo ba, sa mga kabataan, uma-attend ba kayo ng fellowship ng youth? Dapat uma-attend kayo. Dapat, kasi member kayo ng church, you are committed to attend youth fellowship. Meron tayong women's fellowship. Meron tayong men's fellowship. Meron tayong young fellowship. O, ano pa? Meron tayong kung ano-ano pang mga grupo, kids fellowship. So dapat we attend that kasi we are committed. Diba? Member of this church. At ang sabi po nung pangatlo, sila po ay committed saan? Breaking of bread. Ano yun? Ito yan. Santa Cena natin. At sa pananalangin. So inilaan nila, naglaan sila ng kanilang panahon sa 4 na bagay na yan. Pag sinabi mong naglaan, inilaan, commitment yon, meaning priority. Hindi sila nagbabasa ng Bible pag may time. Priority nila ang pagbabasa ng Bible. Hindi sila umaattend ng fellowship pag may time. Priority nila ang pag-attend. Okay? Hindi sila nag-a-attend ng church pag may time to break the bread. Ano po? Kundi priority nila ang mag-church. Priority nila ang mag-pray. Diba? Dapat ganun tayo as a committed member of this church. Kaya ngayon, una nating pag-uusapan yung number 1. They were committed to the apostles' teaching. So we as people of God, Taytay Church of Christ, committed tayo saan? To read God's Word. To study God's Word. To listen to God's Word. Ano po? Yan ang commitment po natin. Ano po? So dapat committed tayo, naglalaan tayo ng panahon sa pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng ating pong Panginoon. Okay, maganda yan. Actually, wag lang kayong maging tagapakinig. Okay, kanina maganda, may lumapit sa akin, nag-aaral kasi siya, mali yung verse kong nakalagay. O, naituwid ko naman ngayon. Ano po? So, thank you. Kasi, ganun talaga. Huwag kayong, baka nililigaw ko na kayo eh. Di ba? Kailangan mapagbantay tayo. Ano po? Nag-aaral tayo, nakikinig tayo, nagbabasa tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Ano po? So, they spent time learning the Word of God. Ano po? So, nagbabasa sila, pinakikinggan, inaaral, kinakabisado nila ang salita ng ating pong Panginoon. So, nagbabasa sila. Kasi importante yan. O, be honest mga kapatid. Sino rito nagbabasa ng Bible regularly? Parang iilan na. Tanong yung katabi, anong problema? Sabi, may problema ba tayo? Tanong yung katabi, may problema ba? Ba't hindi tayo nagbabasang pareho? Tanong mo, may problema ba tayo? Di ba? Ba't di tayo nagbabasa? May problema ba tayo? Oh, di ba? Bakit maraming Kristiyano hindi nagbabasa ng Bible? Anong dahilan nila? Busy. Alam niyo, ng pinakawalang kwentang dahilan. Ano? Yung lagi kang busy, kahit di ka makapagbasa ng Bible. Listen mga kapatid.
Alam mo ba kung ba't hindi ka nakakapagbasa ng Bible? Hindi dahil busy ka, kundi dahil hindi mo priority. Okay? Nakita yung verse natin kanina, inilaan nila ang kanilang sarili. Anong ibig sabihin nun? Committed sila. Priority nila ang pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. So yun ang kailangan nating ginagawa, mga kapatid. 'Di ba? We are committed, 'di ba, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 13. Ito 'yon, sabi niya, hanggang ako'y pumarian, magsikap ka sa pagbabasa. Anong ibig sabihin ni Pablo kay Timoteo? Huwag kang titigil. Okay? Just keep on reading. Huwag kang titigil sa pagbabasa. Yan ang commitment natin. Okay? Sabihin mo sa katabi, huwag kang titigil sa pagbabasa. Hindi ka nga pala nagbabasa. Sabi mo, tagal ka na pala tumigil. Diba, mga kapatid? Alam nyo, napaka-bless natin kasi malaya tayong magkaroon ng Biblia. Alam nyo, napaka-bless natin mga Filipino. Malaya tayong magkaroon ng sariling Biblia. Malaya tayong magbasa ng Biblia. Alam mo, sa ibang bansa dati, bagamat meron na ngayong medyo nakakapasok-pasok na yung God's Word, lalo na sa mga ibang mga bansa, mga Arab countries. Pero ang point natin, sa history ng church, mga kapatid, pag pinag-aralan niyo yan, pag may Bible ka, nagbabasa ka ng Bible, sinusunog ka kasama ng Bible mo. Ganyan ang church history. May Bible ka, binabasa mo, susunugin ka kasama mo. Or, itakwil mo yung Bible mo. Di ba? Ganyan ang ginagawa sa kanila. Samantalang sa atin, malaya tayo. Halimbawa, baligtarin natin ngayon. Halimbawa, ang gawin ng batas ng presidente natin ay, ang hindi magbasa ng Bible ang papatayin. Tingnan mo katabi, mapapatay ba siya? Ay, opo. Patay po agad to. Walang planong magbasa to ng Bible. Mga kapatid, mapalad tayo. Malaya tayong magbasa ng Bible any day, anytime, anywhere. Diba? Saan laya-laya natin. Pero ang ending ko minsan, wala nga tayong sariling Bible eh. May personal Bible ba kayo? Sino may Bible dito? Personal. Ayan. Pero at least meron kayo. Hindi lang po binabasa. Baka naman nung 2000 pa binili, bagong-bago pa hanggang ngayon. Ang Bible daw kasi noon ng mga matatanda, ganito raw yan eh. Pag pupunta ng simbahan, naroon sa may istante, nakasuksok. Tapos kukunin daw nung may-ari, isusuksok uli sa kilikili. Tapos maglalakad papuntang simbahan. Tapos pagdating sa simbahan, isusuksok uli doon sa upuan. Kasi may ganun upuan dati. Tapos pagkatapos ng worship, kukunin, isusuksok ulit. Pag-uwi, isusuksok ulit. Ganun ang Bible ng tao. Kaya hindi naluluma eh. Alam, pinakamagandang Bible yung luman-luma na. Ibig sabihin, gamit na gamit. Yung salita ng Diyos sa Kanya. Eto mga kapatid, tignan niyo ito ha. Simpleng challenge. May dala kayong cellphone pero wala kayong dalang Bible. Tama? Kasi po narito na ang Bible ko sa iPhone ko. Kaya ang Bible ngayon, hindi na King James Version, kundi Apple version na, ganyan, Samsung version, nasa cellphone na eh. Yung mga Bible ng tao. Tignan nyo, bumibili kayo ng cellphone na napakamahal. Kano ba mga cellphone ninyo? Pero ang Bible, ang mura-mura lang, di tayo makabili. Diba? Ang cellphone, maya binabasa nyo, tinitignan nyo, pero ang Bible, di nyo mabasa. Diba? Yun ang problema sa atin. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi ganong kalaki ang pagpapahalaga natin sa Bible. Matthew 13:45-46. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. Ibinili niya ang perlas na yon. Nakita niyo? So maybe pwedeng sabihin natin collector siya. So nakita niyo yung perlas na gustong-gusto niya. Lahat ng kayamanan niya, ibinenta niya, mabili lang niya yun. Bakit? Kasi mahalaga yun sa kanya.
Dapat ganun ang pagpapahalaga natin sa salita ng ating pong Panginoon. Listen mga kapatid, life is short. Actually, it is very, very, very short. Okay? Pero sayang naman ang naging buhay mo, umabot ka ng 50, 60, 70, pero never mong nabasa ang Bible from Genesis to Revelation. Masaklap na buhay yun. Okay? Sana man lang namatay tayo na nabasa natin ang Genesis to Revelation. Kahit ilang beses pa, paulit-ulit nating basahin. Maganda yung mga kapatid. Nakakalungkot ko minsan, books of the Bible nga, di natin kabisado eh. Di ba? Yung books of the Bible. Pag magpapabukas ka ng Bible, saan titingin? Table of contents. Di ba? Tapos hanggang ngayon, ang memory verse pa rin niya, 1 Gs 30. Ako tanga may iisa. Ano? Di na nadagdagan. Ano? Malungkot yun. Minsan, mas kilala pa yung mga Bible, ay mga pag-usapan, Bible quiz tayo, mga nga. Pero kapag itatanong, oy, alam mo ba yung si ano raw, oy, alam ko na. Ano? Basta mga chismisan, alam eh. Pero mga Bible characters, di kilala. Diba? So malungkot yun. Kaya anong dapat natin gawin? So, Taytay Church of Christ, we need to increase our hunger, our longing for God's Word. Diba? Dagdagan natin ang pagkagutom natin, ang pananabik natin sa salita ng ating pong Panginoon. Dapat hinahanap-hanap natin ang salita ng Diyos. Diba? Yun ang kailangan. Hindi yung dapat kapag natapos na ako mag-preach, tapos na. Dapat ganon. Hindi, hoy, salamat, natapos din. Ano? Kailangan sabik na sabik tayo. Pangit lang tignan, pero dapat addict tayo sa God's Word. Di ba? Yung addict kasi, di ba, lahat gagawin niya, makatira lang yan. Ano? Ganun ang addict. Tama? Ganun tayo dapat sa God's Word. Lahat gagawin natin. Makapagbasa lang tayo ng Bible. 1 Peter 2:2, like newborn babies, crave pure spiritual milk. Ano yung pure spiritual milk natin? The Word of God. Anong sabi ni Pedro? Crave. Diba? Nasain mo ito ng sobra-sobra. Manabik ka sa salita ng Panginoon. Katulad daw ng isang sanggol. Ang isang sanggol, pag nagugutom, anong gagawin lang? Iiyak. Kailan lang siya titigil iiyak? Pag pinadede mo na siya, pag ibinigay mo na yung gusto niya. Diba? Dapat ganun tayo. We crave, we long for God's Word. Talagang nananabik tayo sa salita ng Panginoon. Maraming tao, hindi buo ang araw nang hindi nakapagkakape. Tama? Meron ganyan. Talagang hindi kompleto ang araw niya na hindi nagkape. Sana hindi makumpleto ang araw natin nang hindi tayo nakapagbasa ng Bible. Dapat ganon. Diba? Ay, parang di kumpleto ang araw ko kahapon, di ako nakapagbasa. Diba? Dapat ganun ang longing natin sa salita ng Panginoon. Awit 1:19:35-37. Sa pagsunod sa utos mo, ako iyong pangunahan. Bakit daw? Pagkat dito nakamtan ang ligayang inaasam-asam. Itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpapalain akong tunay. Ang sabi ni Haring David, ang salita mo, Panginoon, ang utos mo, ang pangako mo, ang salita mo, ang nagpapaligaya sa akin. Your word makes me happy. Nakita niyo mga kapatid, ang nagpapasaya sa kanya, God's Word. Kayo, ano nagpapasaya sa inyo? Di ba? Buffet? Ano? Unli, kung ano pa man? Ano? Ano nagpapaligaya sa inyo? Si David, alam niyo kung ano nagpapasaya sa kanya? God's Word. Sabi niya, ilayo mo ang pansin ko sa mga bagay na walang kwenta. At sana maging priority ko, higit sa lahat ang salita mo, higit pa sa hangad kong yumaman. Tayo kasi ang hangad natin, yumaman, gumanda ang buhay natin. Pero si David, anong kanyang priority? God's Word. Salita ng ating pong Panginoon. Kaya sa Joshua 1:8, sabi ganito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night.
Bakit daw? So that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Sabi ng Panginoon kay Josue, through Moses, sabi niya, eto ang mission mo. To lead Israelites going to the promised land. Kasi patay na si Moses. How to do that? Meditate God's word day and night. Anong promise niya? You will be prosperous and successful. Kailan nyo mga kapatid? Napakasimple lang pala ng principle ng Bible on how to be prosperous and successful. Anong principle ng Bible? Paano ka magiging prosperous and successful? Just meditate the Word of God day and night. Basahin mo lang ang God's Word pala. Why? Because you will be careful to do everything written in it. Pag ginawa mo yan, sinunod mo yung God's Word, the Lord will bless you. Kasi yung principle ng pagyaman, pagsagana, nasa Bible. Diba? Yung totoong blessing, nakatala sa banal na kasulatan. So kailangan, sabi ng Panginoon kay Josue, i-meditate mo ang God's Word, this is my promise. You will be prosperous and successful. Kaya napakahalaga mga kapatid, binibigyan natin ng pansin ang salita ng ating pong Panginoon. Basahin natin ito palagi. Paano tayo magbabasa? Read God's Word in a regular basis. Bakit? Kasi ang God's Word, food for the soul. Okay? Kaya inihalin tulad yan ng Panginoong Yesus sa pagkain. Di ba? Ano sabi niya sa Matthew 4:4? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tayo kasing tao, dalawa tayo. Physical at spiritual. Okay? Anong pagkain ng katawan natin? Tinapay, kanin, ulam. Pag kumakain ka ng pagkain na yan, lumulusog ka, lumalakas ka, nagkaka-energy ka. Okay? Ngayon, anong pagkain ng ating spiritual? According to Jesus, God's Word. Okay? So kung hindi ka kumakain ng God's Word, ano mangyayari sa iyo? Daily, manghihina tayo. Diba? Yun ang point niya mga kapatid. So read God's Word in a regular basis. Kasi pagkain niya ng ating kaluluwa. Kaya maraming mga Kristiyano nagtatabaan pero malnourished ang espiritu. Tingnan mo katabi mo, di ba? Healthy. Pero kung makikita mo ang espiritu niyan, baka payat na payat. Kasi kung linggo ka lang naman kumakain. Di ba? Imagine niyo mga kapatid. Halimbawa, kumain tayo ng pagkain ng katawan tuwing linggo lang. Every Sunday lang tayo kakain ng pagkain ng katawan. Ano mangyayari sa atin? Papayat? Magkakasakit? Mamamatay. Tama? Pag every Sunday lang tayo. And yet, yun ang ginagawa natin sa ating espiritu. Kumakain tayo tuwing linggo lang. Ano mangyayari sa espiritu natin pag ganon? Pwede nangangayayat siya. Diba? Kaya napakahalaga, hindi siya nagiging malnourished. So read God's Word in a daily basis. Jeremiah 15:16, Thy words were found and I did eat them. Nakita ko ang iyong salita, kinain ko. Kasi yung God's Word, pagkain siya. Pero huwag niyong gawin literal ha. Hindi literal ang sinasabi niyan ng propeta. Nakita ko ang salita mo, kinain ko. Baka naman pag may nakita kayong Bible, kinakain niyo. Sasabihin ko, pakibukas sa Mark chapter 15. Kinain ko na po, pastor. Wala na pong Marcos ito, inubos ko na. Hindi ganun, hindi literal yan ha. Kasi nga, yung God's Word is food for the soul. So kung may food for the body, may food for the soul. So kailangan pinakakain natin yan. So our body need nourishment. Ganun din ang spiritual health natin. Kaya huwag gutumin ang espiritu. Sabihin sa katabi, huwag mong gutumin ang espiritu mo. Puro kayo post ng kumain kayo sa Starbucks, kumain kayo sa ganito, kumain kayo sa ganon, Samji, Anli, di ba? Hindi masama yun. Okay yan. Pero minsan naman mag-post kayo ng Anli Bible, Bible reading. Nagbabasa po ako ng Bible. Di ba? Eat all you can. Mag-Anli God's Word din tayo mga kapatid. Ano po? So talagang buong araw mo nagbasa ka ng Bible, napakasarap niyan. Read God's Word, of course, in a very systematic way.
Pag nag-i-encourage ako ng magbasa ng Bible, systematic. Huwag patalon-talon. Kasi marami nagbabasa ng Bible, paano? Genesis ngayon, bukas Roma. Sa susunod, awit. Sa susunod, Revelation. Sa susunod, ano mangyari ron? Halo-halo yung ano nyo. Matututunan nyo. Kailangan pag nagbasa kayo, simulan nyo sa Genesis. Tapusin nyo hanggang Revelation. Para mas maintindihan nyo yung istorya mula sa pasimula hanggang katapusan. Di ba? Yun ang kailangan nyong gawin. Magbasa ng Bible, mga kapatid. Mahirap yun. Kasi pag titignan mo pala yung Bible, parang hirap yata tapusin. Sabi ng mga scholar, mga kapatid, 15 minutes every day na nagbabasa ka ng Bible, sa buong isang taon, natapos mo yan. Just 15 minutes. Okay? Yun ay isang pag-aaral, ha? 15 minutes a day, matatapos mo ang buong Bible sa buong isang taon. Kasi napakahalaga niyan. Magbasa kayo ng Bible, systematic. Yung iba naman, kung magbasa, yung turo-turo. Ano yung turo-turo mo nagbabasa? Yung, Lord, may problema po kami. Hirap na po ako. Di ko alam ang gagawin ko. Ano po ang inyong payo sa akin? Biglang pagbukas ng ganon. At nagbigti si Judas. Patay ka. Ano, pag yun ang naituro mo. Di ba? Kaya hindi pwedeng ganon. Kasi delikado yung mga kapatid. Basahin mo araw-araw and the Lord has a message for you every day. 2 Timothy 3:16. All scripture is God-breathed and it is useful. Nakita nyo? Lahat daw po ng kasulatan na nakatala sa banal na kasulatan is God-breathed. Alam ibig sabihin nun? Coming from the very mouth of God. Kaya nga ang tawag natin sa Bible, salita ng Diyos. God-breathed. And this God's word is what? Useful. Napaka-useful po ng salita ng Panginoon. Pag hindi ka makakatulog, magbasa ka ng Bible, aantukin ka. Useful, di ba? Pag wala kang unan, gamitin mo. Yung iba naman, pag ginagawang anting-anting ang Bible, walang anting-anting dito. Ang blessing po ng God's Word, pag binuksan mo na, binasa mo, in-apply mo, yun ang blessing sa buhay mo. Okay? Pero yung mismong Bible, wala yung sa atin. Useful yan kung gagamitin natin. So God's Word is useful. Anong gamit niya? So read God's Word to know God's will. Huwag sa manghuhula o horoscope nyo itanong ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Kasi minsan, di ba, sino nag-horoscope dito? Siyempre, wala mga amin. Huwag kayong, huwag dyan kayo, tawag dito, humingi ng payo sa salita ng Panginoon. Yan ang basahin nyo kasi nariyan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya sabi ng Ephesians 5:16-17, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ng kasalukuyang panahon. Huwag kayong magiging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, huwag niyong sayangin ang oras niyo. Huwag kayong magpakahangal. Sabi niya, sa iksi ng buhay natin sa mundo, dapat ang inaalam daw natin, yung kalooban ng Panginoon. At paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Read God's Word. Pag bibili kayo ng appliances, any gadget, anong meron sa loob? Manual. How to use it. Di ba? Pag bumili ka ng isang bagay, nasa loob niyan, yung manual niya, paano siya iingatan, gagamitin, kung anong purpose niya, kung anong kaya niyang gawin, ituturo ng manual. Okay? Ang bawat isa sa atin, nilikha tayo ng Diyos, dinisenyo tayo sa kanyang kalooban, paano natin malalamin kung paano tayo gagamitin? Read God's Word. Naroon ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Listen mga kapatid, the Word of God is complete. Anything you want, narito sa Bible. Kahit anong gusto nyo, nariyan. Di ba?
Gusto nyo malaman paano makakahanap ng mapapangasawa sa mga walang asawa? Mabasa ka ng Bible. Nariyan yun. Tinuturo ng Bible yan. Ang turo pa nga ng Bible, kailangan na, tawag dito, bantayan mo muna ang yung sakahan bago ka mag-asawa. Ibig sabihin, i-manage mo muna yung buhay mo bago ka mag-asawa. Di ba tama naman yon? O, nag-aasawa ka pag wala kang pera, anong ending? O, nga kayo. O, di ba? So maraming mga katuruan ng Bible, mga kapatid. Gusto mong malaman paano maging mabuting asawa? Nasa Bible. Paano maging mabuting magulang? Sa Bible. Paano maging anak? Maging mabuting anak? Nasa Bible. Pati trabaho, nariyan eh. Lahat nariyan, mga kapatid. Pag may kaaway ka, meron pa rin ang Bible na sagot. Kung paano gagawin sa mga kaaway. Kahit nga pangungutang, nasa Bible eh. Di ba? Lahat ng kailangan natin nasa Bible, ang kailangan lang natin basahin. Sabi ni Ronald Reagan, ika-40th President ng USA, sabi niya ganito, within the covers of one single book, the Bible, are all the answers to all the problems that we face today if we only read and believe. Ang galing ng presidenteng ito. Sabi niya, kung magbabasa lang tayo ng Bible, lahat ng problema nating hinaharap, personal, pamilya, nasyonal, kayang sagutin ng God's Word. Kasi anything you need, narito. Lahat ng kailangan natin, kaya napakahalaga. So read God's Word, it will guide you in the right path. Yan yung ginagawa ng salita ng Panginoon eh. Yung next natin, ang salita ng Diyos, itutuwid tayo, itatama yung right path natin. So read God's Word, it will guide you in the right path. Ito ang malaking problema ng maraming tao ngayon. Nasa wrong path. Maraming mga bansa ngayon nasa wrong path. Mali ang nilalakarang landas dahil hindi na Biblia ang ginagamit na gabay. Hindi na God's Word ang ginagamit na standard. Ang standard na sinusunod na ng tao, media, movies, artista. Kung anong sinabi ng social media, yun ang gagawin. Kung anong uso, kung anong napapanood, kung anong ginagawa ng ibang bansa, ginagaya natin. Di ba? O kahit naman tayo, di ba? Yung sinabi pagdidisiplina sa anak, kanino natin ginaya? Amerika. Gaya-gaya tayo. Kano nangyari sa mga anak natin ngayon? Di ba? O, kasi bawal paluin, bawal pagalitan. Samantalang tayo noon, di ba? Pag teacher natin, sabi, yung palad mo, nakagano ka, talaga nanginginig ka eh. Hahambalusin ng stick eh. Di ba? Pipingutin ang tenga natin, ang patilya natin. O, mag-i-squat tayo, face the wall tayo. Ibibilad tayo doon sa labas. Doon ka sa labas! Nakabilad ka sa araw. Tama? Dinidisiplina tayo eh. Eh ngayon, kaya ba nilang gawin yun? No. Bakit? Gumaya tayo sa ibang bansa eh. Kaya mga anak ngayon, mga pasaway. Kasi hindi nasasaway. So maraming mga bagay ang ipinagbawal sa atin, ginagaya natin kung kani-kanino, kasi hindi na God's Word ang nagiging pamantayan. Proverbs 16:25, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Marami tayong iniisip na akala natin tama, pero ang dulo nun ay kamatayan. Tingin mga kapatid, yung mga nagaganap sa paligid natin, bunga ng social media at ng sobra-sobrang pagpropaganda ng sanlibutan. Same-sex marriage. Di ba biglang boom? Di ba? Nagkalat. Di ba? Yung ganyang mga bagay. So, ang dami-dami na niyan. Premarital sex. Sex outside marriage. Diba? Divorce. Diba? Dati may sinusulong pa nga sila. Ewan ko, baka yun nila. Sa susunod daw, ang kasal ay kontrata na. Mapapakasal ka sa nobyo mo. 5 years lang ang contract natin, ha? Renewable or pag ayaw mo na, go! Di ba? Magkarang gano'n. Imaginein mo yon. Saan mo mapapasa yun sa Bible? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Sabi po ng Bible. Pero dahil nga hindi na ang God's Word ang standard ng mundo, kaya kung ano-ano nang sinusunod natin. Di ba? Tingnan nyo, sabi ng Isaiah 5:20, eto nangyari sa Israel, na pariwara sila, kawawa kayo, mga baligtad ang isip.
Ang mabuting gawa, minamasama. Ang minamabuti naman ay yung masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadiliman itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis, sa lasang matamis ang sabi mapait. Diba? Madalas hindi na alam ng tao kung ano yung tama at mali. Bakit? Kasi yung ipinapakita ng mundo, ng social media, ito yung tama, ito yung mali. Okay? Samantalang dati, ito yung tama, ito yung mali. Okay? Nagbabaligtad na. Yung hindi na tama ang nagiging tama. Okay? Yun ang nangyayari sa panahon natin, mga kapatid. Iba na ang moral standard ng tao ngayon. Why? Kasi hindi na God's word ang sinusunod. Like for example, ito, simpleng sample lang ito. Halimbawa, tingnan yung picture. Ano nakikita nyo? Ikakasal. Alam yung unang panahon, ito yung kasal. Here comes the bride, dressed all in white. Di ba? Yan ang kasal nun eh. Lumipas sa mga taon, ito na yung kasal. Ano napansin nyo? Here comes the bride, baby inside. Di ba? Yan na yung standard. Ito yung mas malala. Yung susunod. Here comes the bride, baby beside. Di ba? May mga anak ng katuwang at kasama bago pa ikakasal. Di ba? Why we need to know the right path? Because the days are evil. Di ba? Sumama ng sumama ang mundo kasi ang moral standard na sinusunod na ng tao, hindi na ang God's word. Okay? Sa dapat bumabalik tayo sa salita ng Panginoon. Yun ang napakahalaga, mga kapatid. Kaya sabi ng Psalms 119:9, how can a young person stay on the path of purity? Paano tayo lalakad, mag-i-stay sa tamang landas ng kalinisan? By living according to your word. Kung nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Sabi ni George Washington, the first president of United States of America, sabi niya, it is impossible to rightly govern the world without the Bible as your guide. Because without it, we would be without God. Ang gagaling ng unang presidente ng Amerika, ano? Talagang God's word ang sinusunod nila kasi Christian country talaga rin ang Amerika. Ano po, ang mga nagiging presidente niyan, ano po, talaga ang laki-laki at ang taas-taas ng pagpapahalaga nila sa salita ng Diyos. Imagine nyo, sabi niya, mahirap pamahalaanan ang bansang ito nang hindi God's word ang susundin nating guide. Kasi pag hindi na Bible ang sinusunod natin, ang bansang ito ay walang Diyos. Di ba? Kasi pag hindi na God's word ang sinusunod natin, ang bansa natin hindi na Diyos, maka-Diyos. Kailangan ang salita ng Diyos ang sinusunod natin, mga kapatid. Ano po? Nung ang bayan po ng Israel na pariwara, ano po, sa panahon ni Nehemiah, alam niyo kung anong ginawa niya sa Nehemiah 8, verse 2 and 3. Kinuha nga ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungan. Binubuo ng mga lalaki, babae at batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakikinig na mabuti. Anong resulta dahil binasa sa kanila ang salita ng Diyos? Verse 9, nang maalaman ng mga tao ang dapat nilang gawin, ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pa sila'y napaiyak? Why? Nagilty sila. Mali pala pinaggagawa natin. Hindi pala umaayon sa salita ng Diyos. Anong ginawa nila? Nagiyakan sila. Nakita nila yung kanilang kamalian at na-transform ang kanilang buhay. So dapat ganun tayo. Pag naririnig ba ninyo ang God's words, anong nararamdaman nyo? Kasi naku, tinira na naman ako ni pastor. Ako na lang lagi niyang nakikita. Ano? Napaka-special mo naman sa akin kung lagi kitang patatamaan. Ano? Ang God's word ay para sa lahat. Ano po? So kailangan lang nating damahin ito dahil tinutuwid tayo ng Panginoon para ang salita ng Panginoon ang bumago sa buhay natin. Read God's word, it will strengthen you. Meaning, not reading the word of God weakens you. Yan ang nagpapahina sa atin. Diba? Sabi nga natin, pag hindi ka kumakain ng pagkain, manghihina ka. Kaya napakahalaga that we read God's word because it will strengthen us. Yan ang magpapalakas sa bawat isa sa atin.
Awit 119 verse 28, sabi niya, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Sabi niya, nangihina po ako. Lupay-pay po ako. Punong-puno ako ng kalungkutan. Kailangan ko po ng salita niyo. Sabi niya, strengthen me according to your word. Psalms 119:107, I am afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Sabi, ako po'y dusang-dusa na. Hirap na po ang kalooban ko. Revive me, O Lord. Papanumbalikin mo yung siglat lakas ko. Sabi niya, according to your word. Anong nagpapalakas sa atin? Salita ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga niyan eh. Alam niyo, ang tao, lalo siya lumalakas, pag meron siyang alam na God's Word. Kaya alam niyo, dapat tayo maraming mga memorize na God's Word eh. Kasi yan yung nagpapalakas sa atin eh. Pag may problema ka, maalala mo yung sinabi ng Diyos na, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Diba? Pag may sakit ka, I am your healer. Diba? Pag may problema ka sa pera, I am your provider. Diba? So kung alam mo ang salita ng Panginoon, meron kang lakas na kukunin, di ba? Sa lahat ng hirap at dusa na ating pong dinadaanan. Naalala niyo si Jesus, nung tuksohin siya ng dyablo, anong ginamit niya? Anong laging dialogue niya? Nung si Jesus, after 40 days and 40 nights sa kanyang pag-aayuno, pagbaba niya ng bundok, sabi agad ng dyablo, oh, gutom ka na. Haya na yung bato, gawin mong tinapay. Anong sabi ni Jesus? Nasusulat. Dinala ng dyablo si Jesus doon sa taluktok ng templo. Sabi niya, magpatihulog ka riyan. Sasaluhin ka naman ng mga anghel mo eh. O, ano sabi ni Jesus? Nasusulat. Dinala niya doon sa kaburulan. Pinatingnan lahat ng kapatagan. Sabi niya, lahat ng yan na ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Ano sabi ni Jesus? Nasusulat. Di ba? And the devil leave him. Ang sabi ng verse doon. Di ba? Iniwan siya ng dyablo. Bakit siya iniwan? Hindi niya kaya. Ba't hindi niya kaya? Kasi may God's word sa puso niya. Okay? Yung katabi mo, bakit hindi iwan ng dyablo? Tingnan mo. Ba't hindi siya iwan? Tingnan mo nga. Ano? May problema, di ba? Oo, kaya hindi siya iwan. Ano? Para iwan siya ng dyablo, anong kailangan? Read God's Word. Ilagay sa puso, ilagay sa isip. Tayo po iiwanan ng mga dyablo sa buhay natin. Hindi tayo mananalo sa laban nang wala tayong sandata. Ang sandata natin, God's Word. Meron ba namang lumaban na ang dalalang panangga? Okay, hindi ka niya nasasaktan pero hindi mo siya matatalo. 'Di ba? Kailangan mo ng sword. Anong sword natin? According to Apostle Paul, the Word of God. Yan ang panlaban natin sa dyablo para tayo iwan. Tayo lang dito mga kapatid. Bibles are everywhere. Available in all sizes, in all translation, in all versions, leather, hard, softbound, anything you want. The Bible is taught in TV, radio, Facebook, newspaper, everywhere. You need to read it, meditate it, and apply it. Give your full attention sa salita ng Panginoon. So make it a habit to read God's Word. Kasi napakahalaga yan. May papakita akong picture sa inyo mga kapatid. Tingnan niyo to. Ano mapapansin po ninyo? Feeding, spoon feeding nung nanay ang kanyang baby. Bakit niya sinusubuan? Baby pa. Hindi pa niya kayang kumain ng kanya kasi baby pa siya. Okay? Number 2. Pag yan ang nakita nyo, anong mapapansin nyo? Isang matandang anak, sinusubuan pa ng nanay niya. Nakakatuwa pa ba yan? Di ba? Hindi na nakakatuwa yan. Nakakagigil na yan. Pag merong ganyang bata o anak na sinusubuan pa na matanda na, anong tawag dyan? Merong problema yan. Okay? Hindi siya nag-mature. Baby pa rin siya. Okay? And yet, marami mga Kristiyano, ganyan. Nag-aantay lang laging subuan sila ng pastor tuwing linggo. Di ba?
dapat, nung baby kayo, talagang susubuan ko kayo. Anything na kaya kong ituro sa inyo, ituturo ko. Anything na gusto nyong malaman, ibibigay ko sa iyo. Okay? Kasi baby ka pa. Okay? Yung mga tinuturuan natin, mga binabible study natin, baby pa sila. Kaya tinuturo ako ng tinuturuan. Kasi baby pa sila. Pero pag matanda na kayo sa church, tapos puro pasubo pa rin kayo, anong tawag doon? Hindi kayo nagmamature. Tama po ba? Kasi hanggang ngayon, nag-aabang kayo ng pagsusubo pa sa atin ng pagkain. Ang tinutukoy natin pagkain niya, God's Word. Okay? Itong ginagawa ko ngayon sa inyo, spoon feeding ito. Sinusubuan ko kayo. Okay? Pero kung puro ito lang ang hinahangad ninyo, hindi kayo nagmamature. Dapat everyday, kumakain na rin kayo ng inyo. Kaya nyo nang mag-feed ng sarili ninyo. At ang pinakamabigat pa nito na paglago, yung kayo mismo, marunong na kayong magsubo sa iba. Marunong na kayong magpakain ng iba. Sabi ng Jeremiah 15:16, your words were found and I ate them. Nakita ko ang salita nyo, kinain ko kaagad. Di ba? Dapat ganun tayo. Pag nasa mesa, nakita ko ang pagkain sa mesa, kinain ko kaagad. Dapat pag ang God's Word nakita nyo agad, kainin nyo agad. Yan ang kailangan nating ginagawa, mga kapatid. Huwag nating hayaang nagtatabaan ang katawan natin pero ang espiritu natin malnourished. Maging committed member tayo ng Taytay Church of Christ. At ang unang commitment natin, read God's Word. And I challenge you today, mga kapatid. Ang Taytay Church of Christ, magbabasa na ng Bible every day. At ito yung Bible reading natin. We will start again in Genesis chapter 1 to 5. This week, we challenge you, basahin nyo ang Genesis 1 to 5. Okay? Huwag kayong mag-Bible, tawag dito? Huwag kayong mag-advanced reading. Genesis 1 to 5 lang, this whole week. Yan lang ang basahin ninyo. Yan ang pagkain natin this whole week. Genesis 1 to 5. Sabay-sabay tayong magbabasa. Sabay-sabay tayong matututo. Sabay-sabay tayong lalago. Isang amen para sa Panginoon. Let's pray. Lord, thank you po kasi napakabuti po ninyo sa amin. Tinuturuan niyo po kaming magpahalaga sa inyo pong salita. Dahil ang salita po ninyo ay tunay na gabay namin para mabuhay kami ayon po sa inyong kalooban. Ang standard po ng inyong salita, ang magiging buhay po namin, hindi ang buhay at tinuturo ng sanlibutan. Kaya Panginoon, ang aming pong prayer, bigyan niyo po kami ng pinakamagandang pagkakataon na makapaglaan po kami ng oras, panahon, para aralin at saliksikin ng inyo pong mga salita. At ito po yung pinakamagandang simula na ibinigay po ninyo sa aming Panginoon. Dahil ang Taytay Church of Christ, committed po sa pag-aaral ng inyo pong mga salita. Ang blessing po ninyo managana po sa amin as we study and read your word in Jesus' mighty name. Amen. Amen po and God bless.